kasama si Jed Mabilog sa napag-initan ng previous administration. Malinaw po yon. Just like, mga kababayan, si dating Senador Laila de Lima na pinawalang sala ng husgado pero nakulong. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nag-ingay na naman mga kababayan yung mga BDS dahil sa pagpardon. Binigyan ng executive clemency ng ating Pangulong Bongbong Marcos si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Nang sabi nila, nasa narkolistan niya yan ni dating Pangulong Digong. Fake man po yung mga nasa narkolis. Napag-initan lang po. Lalo na itong si Jed Mabilog. Kasi hindi sumuporta during the campaign ni Digong. Noong 2016 na tumakbo, tapos nag-brown out pa daw. Iniisip nila, sinabotay yung political rally nila. Hindi nagpakita si Jed Mabilog. Yun ang mismong kwento mga kababayan ni Mabilog doon sa Quadcom. O ngayon, parang mga natubigang palaka yung mga DDS, pati si Panilo. Yung mga pagkakamali po ng previous administration, hindi pagkakamali na hindi sinasadya, kundi intentional na pagkakamali, itinatama lang po ng ating administrasyong Bongbong Marcos. Kasi nga, lumalabas po, napag-initan. But you know, hindi natin masisisi kung bakit gano'n na lang. They have a very strong negative reaction mga kababayan sa naging clemency ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi direkta po itong sampal sa kanila. And because of that, sabay-sabay po na nagpakalat ng mga propaganda laban sa ating Pangulo, yung mga DDS vloggers. Yung mga Facebook page nila po, sabay-sabay na nagpakalat ng paninira sa ating Pangulo. Ayan o. Sabi dito, salamat kay Marcos Jr., narcolist, ex-mayor, Jed Mabilog, libre nang tumakbo ulit sa eleksyon. Siyempre, kasi kung titingnan mo yung credentials po ni Jed Mabilog, napakaganda po yung kanyang credentials. Mula pa ng kabataang barangay pa lang siya. Member siya ng kabataang barangay noong panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. Hanggang siya naging mayor ng Iloilo. Excellent po yung kanyang performance, yung mga achievement niya. Excellent po. Malayo sa mga nagawa ni Digong at ni Sara Duterte. Wala mang ganong mga achievements mga kababayan other than yung at saka AGK. Kaya sila mga kababayan nahaharap sa kaso sa ICC. You see? Ito yung sabi nila dito. Matapos mabigyan ng executive clemency ni Pangulong Marcos Jr. muling nabuksan ang pintuan para kay dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog na makatakbo muli sa pampublikong posisyon. Ang tanong ngayon, handa bang tanggapin ng sambayanan ang isang opisyal na inuugnay noon sa illegal na droga at katiwalian? False nga yung narcolist na establish po sa investigasyon ng Quadcom. Kaya tama lang, nabigyan ng executive clemency. Itama yung mga kamalian ng previous administration because this is a serious injustice sa isang public official mga kababayan na napag-initan sa politika ng previous administration. Kaya ito mga kababayan yung balita ng Politico News. From exile to redemption, Marcos grants clemency to ex-Iloilo Mayor Mabilog. So ito yung balita. President Marcos Jr. has granted executive clemency to dismiss ex-Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog for his long-standing commitment to good governance. Nakita ninyo? So, kasama si Jed Mabilog sa napag-initan ng previous administration. Malinaw po yon. Just like,
mga kababayan, si dating Senador Laila de Lima na pinawalang sala ng husgado pero nakulong for more than 6 years. Na malinaw po na isang injustice laban sa dating senador. Ang nag-establish mismo na walang sala si Laila de Lima. Hindi man po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung husgado, yung korte. You see? O ngayon, si Jed Mabilog binigyan ng executive clemency. Galit ngayon mga kababayan yung mga DDS kasi isang direktang sampal ito kay Digong na yung mga pinagagawa niya talagang mali, pang sarili. Kaya dumaldal na naman po si Sal Panelo. Sabi ni Sal Panelo, "The pardon granted Mabilog on his administrative obviously is a reward for attacking and besmirching the integrity and reputation of former Rodrigo Roa Duterte, who is a critic of the administration." Yan yung reaksyon mga kababayan ni Panelo kahapon. Besmirching daw the integrity. Ano pa man ano pa man sisirain sa pagkatao ni Digong na siya mismo yung sumira sa kanyang pagkatao? Just like Sara Duterte. Kaya nga, lagi nating sinasabi rito, halimbawa ako, ina-accuse ako ng mga DDS, sinisiraan ko daw yung mga Duterte. Kailangan pa bang siraan si Digong at saka si Inday? Ang gumawa ng kasiraan ng mag-ama, sila mismo. Pagbantaan mo yung ating Pangulong Bongbong na papatayin, hindi ba yun kasiraan? Kasiraan niya mismo. Gusto niyang ini-imagine niyang pugutan yung ating Pangulo at yung bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. Gusto niyang ipahukay. Hindi ba yun kasiraan ng kanyang pagkatao? Kasi ang ganyang mga gawain, hindi gawain ng isang matino na tao. O si Digong, tapos na yung kanyang torno, laging Pangulo na siya pinagbigyan, laging nangingialam at gusto pang gatungan ng kodita. Kailangan pa bang siraan si Digong sa kanyang mga pinagagawa? Yung misyong mga aksyon ni Digong, siya yung sumisira, ang siyang sumisira sa kanyang pagkatao at kanyang integridad bilang dating Pangulo. Sal Panelo, naintindihan mo na? Hindi mo kailangang siraan yung mga Duterte kasi sila mismo yung gumagawa ng kanilang kasiraan. Yung magmura ka lang ng magmura. Mumurahin mo yung Pangulo, i-accuse mong bangag without basis. Ano yon? Wala pang gumawa na ganyang previous officials ng ating bansa. Siya lang. At saka, kini-question mo yung clemency na binigay kay Jed Mabilog. Ano to? Sabi diyan, "It is my decision to pardon. You have not treated Pemberton fairly. So i-release ko. Pardon." Yung pardon, walang question yan. Kaligaya ko. Kung na lang na magpakulong ng mga buang, kita mo? GAGO. But you know, if there is a time that you are called upon to be fair, be fair. Rodrigo Duterte, President, September 7, 2020. Kaya sabi ni Melchor Birgara, si Pemberton anya pumatay ng Pilipino. Di ka nagreklamo nung napardon. Tigilan mo kasi yung sa matandang hunghang. Basag na basag kay Melchor Birgara, isang Marcos loyalist si Sal race to the second power Panelo. Yun na lang po. Pag ko nang dublin yung kanyang pangalan na Sal, masama yung tunog. Kaya Sal, race to the second power. Attorney Sal, race to the second power, Panelo. Mas maganda pakinggan mga kababayan kaysa dublin ko yung kanyang pangalan na Sal. Nang mabilis. Di ba? Yung Amerikano mga kababayan na pumatay sa isang Filipino, pinardon ni Digong, walang question si Sal. Ngayon, isang Filipino mga kababayan, pinardon dahil victim po ng politika. Galit si Sal Panelo, pati yung mga DDS. Anong klaseng hustisya? Meron
mga kababayan itong mga nasa kampo ng mga Duterte. Kaya binanatan si Digong, mga kababayan, ng Amnesty International noon. Yan o. Sabi dyan, Philippines, absolute pardon granted to Pemberton, an act of impunity. Responding to President Duterte's granting of absolute pardon to U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, convicted of killing Jennifer Laude, Amnesty International Philippines Director Butch Olano said, the absolute pardon anya granted by President Duterte to Lance Corporal Joseph Scott Pemberton is a tragic reminder of the prevailing culture of impunity in the country. President Duterte's decision exempts Pemberton from serving the remaining time of his punishment for killing a Filipino citizen while on active duty in the Philippines, despite his testimony of admission in convincing evidence of his guilt beyond reasonable doubt. O ano kayo ngayon, Attorney Sal, raised to the second power, Panilo? O diba? Basag na basag kayo. Masyado kayong double standard. Double standard of justice ang alam ninyo. Laging may kinikilingan. Pagkalaban ninyo, pin down. Walang hustisya during the previous administration. Kaya yung mga biktima ng injustices po, nire-reverse ng ating Pangulong Bongbong. O ito na nga po ang kanyang ginawa, executive clemency para po kay dating Iloilo Mayor Jed Mabilog. Kaya sabi sa statement po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, in view of Mabilog's long-standing commitment to good governance, in the awards won by Iloilo City under Mabilog's leadership, Marcos granted Mabilog's petition for executive clemency in connection with his administrative case, thereby removing the penalties of disabilities resulting from such case. The accessory penalties in his 2017 dismissal by the Ombudsman included permanent disqualification from government service. Bersamin said with the executive clemency anya, Mabilog may once more run for public office or be appointed to a government post. As a background, Mabilog was among several politicians accused of involvement in illegal drugs in the so-called narco list of ex-President Rodrigo Duterte. Mabilog has vehemently denied allegations of his involvement in the illegal drug trade. No charges were ever filed against Mabilog in connection with illegal drugs. Nakita ninyo, nasa narcolist siya pero wala mang kaso na final laban sa kanya. Other than yung mga threat sa kanyang buhay, napilitan siyang tumakas papuntang Amerika at umuwi last year. Nag-testify sa Quadcom at isiniwalat yung mga nalalaman niya. O ngayon, ang akusasyon ni Sal Panelo, rewardan niya, binigyan ng reward ng Marcos administration si Jed Mabilog para siraan dahil sa paninira sa dating Pangulong Digong. Wala man na kailangang siraan po. Sabi nga natin, ang lahat ng kasiraan ginawa niya, pati si Sara, lahat ng kasiraan, ginawa niya. Yung mainstream media at saka yung mga social media vloggers na ina-accuse nilang sinisiraan sila, malabo po. Ang mga nasa mainstream at social media vloggers, nagkikwento lang kung ano yung masasama nilang ginawa. Taga-kwento lang kami. Malinaw na Attorney Sal, raised to the second power, Panelo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga taga
Mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.